Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to another content about gambling. Teka, nawala. Yun. Diba? So, mga kamatis, mga kaibigan, pag-usapan natin tong gambling. Ako kasi dati akong poker player. So, I know a thing or two about gambling. And, of course, I know the mathematics. Yung mga bingo kasi, yung mga roulette na yan, yung mga baccarat na yan, talagang wala kang panalo dyan. Kasi nga, may house edge na tinatawag. Ibig sabihin, in the long run, ibig sabihin kung maraming laro na ang nagdaan, the house always win as the mathematics dictates. That is the sad story of every gambling game. Merong mga beatable games, halimbawa ang Texas Hold'em, kasi ang kalaban mo doon is player versus player. Some forms of blackjack, kasi not all blackjacks na kunyari pontoon, mahirap nang ibit ang pontoon. Yung mga yun kasi mahirap na yung mathematics noon. Laging for the house lagi ang nananalo doon. Kasi nga number one, yung mga casinos, whether it's online or especially online, kasi sa online hindi mo naman alam, lalo na kung illegalista yung linaruan mo, kung babalik ba yung pera mo noon. Pero there are some naman na offshore, halimbawa yung Primo Gaming nila Tokomi, yun legit naman yung mga ganon, yung kay Doggy, 'di ba? Yung nakalimutan ko yung pangalan ng kila Doggy, pero yung mga big influencer na yon, they won't really partner with scams. Okay, kaso nga lang offshore kasi yung ano nila sa Cayman Islands yata yung license nila, if I'm not mistaken. Pero I'm just saying, may mga ganong klaseng, or sa Cayman Island or sa nakalimutan ko kung saan yung license holder nun basta somewhere in the European islands. Meron kasing mga ganun na mabilis lang magbigay ng license sa Kukarakaw ba yun? Nakalimutan ko yung bansa, para sa Lele Gold. Pero kasi nga I really delved into this the mathematics of gambling, and also I've also understand the mathematics, the psychology of gambling. Kasi nga 99% of the time ang pagsusugal kasi is purely wala lang, para gusto mo lang mag-enjoy, and nakaka-hook talaga siya, 'di ba? I have a lot of content about this, sana mapanood nyo lahat kasi doon ine-explain ko naman talaga sa inyo. Even the World Health Organization is saying na gambling is more dangerous than actual drugs, 'di ba? Kasi yung actual drugs kasi merong way yon para ma-kick out sa system mo. Pero yung gambling kasi wala, okay? Wala siyang medication. All you need is behavioral change. And some people have a hard time na and it will take years para ma-kick out yung gambling habit nila, okay? So that's why it's a very dangerous vice yung pagsusugal. Okay? Ako kasi sinuwerte ako kasi nga pumasok ako sa poker no nang maaga pa yung poker. Ngayon medyo mahirap na siya in the sense na yung alam mo noon, alam na rin ng maraming tao. So medyo kailangan highly skilled ka ngayon para mag-succeed ka. Of course, there are games na madadali, pero not all games are easy. Minsan pahirapan talaga. So best way talaga to enjoy gambling is, well, tama naman yung sinabi niya dito. She learned to play for fun and do it responsibly. Kaso nga lang, Main Mendoza, alam mo, meron talagang mga taong makikinig dyan sa advice mo. Meron din naman mga taong hindi makikinig sa advice mo. Pero since ikaw ay sikat na influencer and celebrity, pag sumubok sila, baka mahook sila. Yun kasi yung problema dun Yung gigil, siguro mas madali nating maintindihan to doon. So, basahin natin to. Main Mendoza explains decision to endorse online games. Okay? Bilang endorser ng Bingo Plus, isang online betting game / online platform, aware si Main Mendoza na merong ibang paniniwala ang tungkol sa sugal. Well, let's not put it into beliefs. Let's put science in it para meron tayong objective take dito. Okay, so pupunta tayo sa mathematics na banggit ko na kanina. Sa mga ganitong klaseng laro, the house always wins. Okay? Ang basis ko doon, math. Okay? Hindi opinion, mathematics. Okay? Pumunta tayo sa psychology. Ang basis ko doon, yung actual research about this. We can go to the World Health Organization. Sinasabi nila mali na. Ako naman, ano naman yan kung nanonood kayo ng content ko, alam nyo dati, specifically from 2020 to 2021,
nagsasabong international kami noon. Kaso na-realize ko kasi maraming nahuhook. And as someone na may platform, sabi ko sa sarili ko nung 2021, ayoko na. Lalong-lalo na nung pumasok yung mga Philwin, yung mga online casino na yan. Pero naiintindihan ko rin yung mga kapwa ko influencers. That's why nung kumuha ako ng hindi ako yung kumuha nun binigay ko kay Boss Toyo yun yung Sports Plus PH na yun. Kasi gusto ko rin naman na, hindi mo rin kasi mapipigilan tong mga influencers at saka mga celebrity na mag-endorse. Halimbawa, hindi pumayag si Maine Mendoza dahil malakas yung stand niya against gambling, malilipat lang sa iba yan. Gets nyo ba mga kamatis, mga kaibigan? Someone will always do the dirty deed kung dirty deed man yung tawag nyo dyan or the endorsement, di ba? Wala tayong magagawa dyan. Kailangan tayong we have to live with it. Kaso nga lang, mga kamatis, mga kaibigan, etong mga ganitong klaseng content kasi is to make you aware of the science. If you are ngayon, alam nyo na yung mathematics, alam nyo na yung psychology na to, and sinasabi naman ni Maine Mendoza sa kanya na be responsible. Nasa sa inyo na rin yan, end of the day. Kasi with or without the endorsement, alam nyo naman yung Bingo Plus na yan, nakabalandra yan sa lahat ng app halos, di ba? Yung temptation to play, napakadali, di ba? I decided to endorse Bingo Plus because I was impressed by their continued commitment to responsible gambling. Actually, ang term dyan which is this ng PAGCOR is responsible gaming. Pero it's all the same kahit na, ang problema kasi dito, yung dalawang uri ng tao, yung makikinig sa responsible gambling at saka yung alam niyang responsible gambling tas hindi niya napigil yung sarili niya. Doon tayo lagi, doon sa more vulnerable people. Pero again, intindihin natin din yung mga endorsers nito at saka yung mga nagpo-promote nito. Hindi sila masamang tao. Okay? Pero are they open for criticism? Of course. Okay? Kasi mayaman naman si Min, and of course yung asawa niya congressman, what else do you need? Pero she's also making her money, di ba? Wala tayong magagawa doon, choice niya 'yon, di ba? Pero at least sinasabi niya dito na ito yung way ko to be accountable for my actions. Sasabihin ko na lang responsible gaming or responsible gambling. Again, ako dati ginagawa ko din yan sa Sabong Int, okay? Pero bandang 22 after mawala ng Sabong Int and Color Peria, tumigil na ako. Okay, yung Sports Plus PH na dating na-involve ako, yung may-ari, kaibigan ko kasi yung may-ari noon. So, ni-refer ko si Boss Toyo doon kasi nga mas gusto ko na yung mga platforms are Filipino-owned. Yun lang yung gusto ko. Masama ba yun? Of course, gusto ko rin naman makatulong sa bansa natin through the income generated by this kind of activities. Okay, patuloy also, the online betting game brand has a strong reputation in the industry of prioritizing transparency and fairness, which aligns with my values, di ba? That's a very good rationale kung bakit niya kinukuha yon. Ganun talaga eh. Maybe nung araw naglalaro din siya ng bingo kasama ng mama niya. Wala namang masama maglaro pa minsan, and dahil doon, ayan. Kasama si Maine sa pagkakilala ng Pinoy Drakball, ang bagong digital game ng Bingo Plus, at inahin tuloy na beto-beto na nilalaro. Grabe Okay. Inilunsad si Maine bilang endorser ng nabanggit na online betting game brand noong September 29, 2024. Okay. Ayan Maine Mendoza, naglalaro sa Peria noon. Okay, ayun naman pala. Main, since childhood, my parents have encouraged me to play for fun and do responsibly. Yun naman pala. So may childhood, nandun siya sa childhood na nasa childhood niya, yung paglalaro sa mga ganito. Kasi ayan kasama yan sa kanyang core memories, ika nga. Diba? So, sa tingin ko naman, end of the day talaga, nasa tao yan. Kaso nga lang talaga, nasa iyo rin kung ikaw ay magpo-promote to be at least have a sense of accountability dun sa mga words na sinasabi niya. And I believe na ito na yung best na magagawa niya dito. Kasi hindi naman mali yung rationale niya Okay? At saka isipin nyo rin, kung hindi gagawin ni Maine Mendoza yan, may ibang gagawa niyan. Ano ba yan? Halimbawa, si Doggy tsaka si Reker hindi nag-promote or hindi sila nag-online
nag-online casino. May ibang gagawa nun na influencer. Ganun talaga yun eh. Circle of life yan sa pag-aartista, circle of life yan sa social media. If you're not going to do something, someone else will do it for you. That's just how it is. Kasi it's an opportunity to earn money. Si Maine Mendoza is one of those people na inoferan siya niyan. And I bet hindi lang siya yung nag-endorse niyan. Diba? Most recently, si Nadine Lustre, nga nakalimutan ko nang i-cover yun. No? Siguro some other time i-cover ko si Nadine. So good luck na lang sa inyo, Maine and other people na endorse yung Bingo Plus na yan. Pero ako, I'm trying to explain the science. I'm actually trying to explain the psychology. Nasa sa inyo na talaga ang huling baraha. Kaya mga love.